Okay, kamusta kayo? May isang artikulo na umikot at pinag-usapan kamakailan, ang title, The Entitlement Complex of Rowena Guanzon. Ngayon, ang gagawin natin ay himayin ang mga argumento at ebidensya na inilatag sa source na to para maintindihan natin kung ano ba talaga ang pinupunto nito. So, ito agad yung sentro ng usapan. Sabi ng artikulo, hindi raw ito isolated case lang, yung tipong nagkataon lang na mainit ang ulo. Ang argumento rito ay mayroon daw isang pattern, isang paulit-ulit na pag-uugali, na kailangan daw nating suriin ng mas malalim. Para masundan natin yung takbo ng isip ng nagsulat, ito yung magiging breakdown natin. Mula sa paglalahad ng pattern, dadaan tayo sa mga specific na insidente, paano ito pinagdugtong-dugtong, hanggang sa kung ano na yung final verdict ng source. Sige, simulan na natin. Ang unang-una, ano ba yung pangunahing claim? Well, sinasabi ng artikulo na yung mga viral na insidente involving her, hindi lang daw yung basta temper tantrum. Sinasabing ebidensya raw ito ng tinatawag na entitlement complex, yung mindset na dahil sa posisyon mo, pakiramdam mo ay meron kang special pass na hindi kasaklaw ng mga normal na social rules. Okay, so para mapatunayan yung claim na yan, syempre kailangan ng ebidensya. Dito na ngayon papasok yung mga specific na insidente na ginamit ng artikulo para suportahan yung argumento nila. Tatlong major public incidents yung naging pundasyon ng argumento. Nagsimula noong 2018, may isa noong 2023 at syempre yung pinakabago na nag-viral kamakailan lang. Isa-isahin natin to. Unahin natin yung nangyari raw sa Naya. Ang kwento, ayon sa artikulo, medyo matagal daw si Guanzon sa loob ng PWD restroom. So isang airport attendant ang sumilip para lang i-check kung okay lang ba siya. Standard procedure daw para sa kanila yon, pero dito na raw nagsimula yung gulo. At ayon sa source, eto raw yung naging reaksyon. Dito raw unang na-document yung paggamit ng linyang "Do you know who I am?" na ayon sa artikulo ay magiging a recurring theme. Fast forward tayo sa 2023. Sa Cadiz City naman, dito ang pinagmulan daw ng gulo ay isang simpleng bangyayan sa bangketa na may kinalaman sa paninigarilyo at isang paa na di umano'y naapakan. At dito raw uminit yung sitwasyon. Ang aligasyon sa artikulo ay iwinasiwas daw ni Guanzon yung kanyang tungkod. Pero ang katwiran daw niya, ayon sa source, ay self-defense o pagtatanggol lang sa sarili. At ito na yung pinaka-recent, yung talagang nag-viral. Nasa isang food kiosk daw siya sa mall, umuubo. Tapos, isang couple daw ang magalang na nag-suggest na kung pwede ay takpan niya ang kanyang bibig. Common courtesy lang, di ba? Ang naging sagot daw, isang malutong na mura. Pero hindi lang daw yun. Ayon sa artikulo, nag-name drop pa raw siya ng mga luxury brands at ang ending yung mag-asawang nag-suggest pa yung sinampahan niya ng kaso. So ayan, nailatag na yung tatlong ebidensya. Pero paano nga ba ito naging pattern? Dito na natin titingnan kung paano pinagtagpi-tagpi ng source ang mga insidenteng ito para makabuo ng isang mas malaking argumento. Simple lang yung lohika ng artikulo. Sabi nila, tatlong magkakaibang trigger yan. Isang pag-aalala, isang bangayan, isang paalala. Pero yung reaction daw, laging pare-pareho, sobrang disproportionate o overacting. At sa lahat ng yan, sino yung common denominator? Siya. At sa lahat ng version niya ng kwento, siya lagi yung biktima at yung kabilang panig ang mali. Ngayon, lumalawak na yung scope ng analysis. Sabi ng artikulo, hindi lang daw sa public incidents makikita tong pattern na to. Siniyasat din daw yung mga paratang tungkol sa professional conduct niya noong nasa COMELEC pa siya. Tingnan niyo tong comparison na to ha. Sa kaliwa yung inaasahan sa isang commissioner, confidentiality, due process. Sa kanan yung di umano'y ginawa niya sa kaso ng disqualification ni Marcos Jr. Nilabas daw ang boto bago pa man opisyal, nilabag ang confidentiality at inakusahan pa ang kapwa commissioner. Isang malaking contrast daw. At para patunayan pa yung punto nila, binanggit ng source yung naging legal repercussions. Nakita raw ng sapat na basehan ng ombudsman para sampahan siya ng kasong graft. At yung Korte Suprema naman, naglabas ng paalala sa kanya tungkol sa propriety o tamang asal ng isang opisyal. So may pattern sa public, may alleged pattern sa office. Ngayon naman, titingnan natin yung sinasabi ng artikulo na predictable na raw na defense playbook o estratehiya ni Guanzon tuwing nasasangkot sa ganitong mga issue. Ito raw yung formula. Step 1. I-frame ang sarili bilang biktima ng diskriminasyon ng pambabastos. Step 2. I-invoke yung status niya
bilang commissioner, congresswoman, abogado, PWD. Step 3. I-turn yung tables at gawing aggressor yung kabilang panig, usually by filing charges. At step 4, ulitin lang yung buong proseso sa susunod na pagkakataon. At dito na tayo sa huling bahagi, sa konklusyon. After ilatag ang lahat ng yan, ano na yung final verdict ng source? Ano yung mas malaking larawan na gusto nilang ipakita? So, ito yung hatol ng artikulo. Yung buong pattern daw na to ay nagpapakita ng isang mindset. Yung pag-aalala sa kanya, tinitingnan niya raw bilang insubordination. Yung simpleng paalala, pambabastos. At yung professional rules, para sa kanya raw ay censorship. Kumbaga, may ibang set of rules na para sa kanya lang. At dito na talaga kumakakagat yung article. Bakit daw ba ito nag-resonate sa maraming tao? Kasi raw, pamilyar na sa atin yung ganitong eksena. Yung feeling na napahiya ka o minamaliit ka ng isang taong may posisyon na ginagamit yung "Do you know who I am" card. Sawa na raw ang mga Pilipino dyan. At ito yung mabigat at medyo uncomfortable na tanong na iniiwan ng source. Ang punto nila, kung sa isang simpleng sitwasyon sa mall, hindi raw niya mapigilan ang sarili, paano siya napagkatiwalaan ng isang napaka-critical na institusyon tulad ng COMELEC na humahawak sa ating mga eleksyon? At dito na nagtatapos ang artikulo sa isang napakatapang na punchline. Hindi raw ito tungkol sa malas, sa sitwasyon o sa ibang tao. Ang problema raw, ayon sa source, ay nakasentro sa iisang tao lang. Isang ideya na iiwan natin sa inyo para pag-isipan.